Ngayong papainit na naman ang panahon, gusto nyo bang mahiga at mag-relax sa tubig na maraming bula? O diba, syala? Bath bomb ang tawag dyan. Mayroon itong iba't ibang kulay at amoy depende sa trip nyo. Dati lang itong school project ng 23 anyos na si Ryan na ngayon, isa ng pasabog na negosyo. Magkano kita mo? Around 5 to 6 digits po per month. Boogs! Ay mga kapuso, kita nyo naman ang get up ko ngayon, di ba? May pag-scientist tayo today. Pero tayong gagawin ngayon. Hindi ko nga lang alam kung paano gawin. Papaturo tayo sa nasa likod dito tinatawag ng mga bath bomb na to. Ayan, si Ryan. Papaturo tayo dito. Yung batang to project daw to sa school Project mo to sa school, Ryan? Yes po, nagsimula po siya nung grade 12. Before mag-pandemic, naisipan namin siyang gawing school project and then later on, naging business na po. Usually, sino market nyo nito? Usually, mga tourist, families. Talaga? Yes po. Saan Hotels. Yeah. Sa hotel? Aba, big time to si Ryan, pati hotel, ha? Turuan mo nga paano magawin to. Sige po. Ang gagawin namin, ang bestseller nilang Lavender Bath Bomb na may dalawang kulay. Ang bath bomb po is compacted siya ng dry ingredients. Mainly, baking soda, citric acid, cornstarch, and yung fizzing formula namin. Kala ko ang cornstarch, pagkain lang. Yes po, mostly Wala pang mga paligo food. pala. Paghahaluin lang ang dry at wet ingredients. Ang naisip ko dito, Ryan, habang pinahalo mo sa akin, para akong gagawa ng puto bumbong. Kasi ganyan ang puto bumbong, di ba? Ayan Bali, ang next naman na po natin, once na-incorporate na natin yung mga liquid ingredients, ilalagay naman na po natin yung citric acids. Mix lang? Yes po. Mix nyo lang po na by hand. By hand pa rin, para mas yung pagkakahalo, no? Sunod na sa molde, Kuha lang po kayo ng isang scoop and then nalagay nyo lang po dito. puto bumbong tayo dyan. At hahaluan ng kulay pink na powder. Pupunta na po tayo sa exciting part na bubuin na natin yung bath bomb. Yan ang exciting part, okay? Ano kaya ang kalalabasan ng aming experiment? Willing to wait po. Nagsimula ang bubble bath business ni Ryan nung senior high school pa lang siya. Kasi yung school professor namin, nag-request siya na maghanap kami ng business na unique. Kumbaga, hindi pa kilala dito sa Pilipinas na pwedeng ibenta. So, nag-research kami sa YouTube kung ano yung mga pwede naming simulan. And then, doon ko na-discover yung bath bombs. Nang makulong siya sa bahay dahil sa pandemya, naisipan niyang gawing negosyo ang kanyang school project. Sinimulan ko siya after nung grade 12 with my capital of 1,700 nung baon ko noon. Pero naging madulas daw ang swerte sa simula. Nung una po, nahihirapan talaga ako and marami akong doubts kung mabebenta pa talaga siya. At the same time kasi nasisira rin halos lahat. Ang unang ipinuhunan, hindi pa man kumikita, nawala agad na parang bula. Nagkaroon din ako ng problema na yung 1,700 na yun naubos na, yung products ko nasira na lahat kasi hindi pa siya talaga perfect. And then, nangutang pa ako noon or nanghiram ako sa parents ko ng 5,000 parang additional para lang matuloy ko yung makagawa ulit ako. Inabot daw ng halos 1 taong trial and error bago niya na perfect ang kanyang produkto. Kahit daw hindi lahat ay may bathtub sa Pilipinas, unti-unti raw pumatok at nakilala ang produkto niyang bath bombs. Napansin ko rin na yung iba, although walang bathtub, nakikita ko sa mga reviews nila online na gumagamit sila ng mga inflatable pools, yung iba palanggana, or meron din yung mga iba na nabibili nila na parang maliliit na bathtub, kung doon nila ginagamit. And yung mga tao rin na naga-out of town or pumupunta sa mga ibang lugar na may mga bathtub yung area, Hanggang sa hindi na lang pa isa-isa ang benta, pati mga hotel at spa, kumukuha na rin ng bath bombs kay Ryan. Pasabog talaga. Itutuloy ko muna ang paggawa ng bath bomb. pupunta na po tayo sa exciting part na bubuin na natin yung bath bomb. Yan ang exciting part! Ito yung unang mold, ito yung second mold.
So, bali, gagawin nyo lang po. Ay, ganun. Ipagka-compress nyo lang yung dalawa. Bakit mo ginawa pang ganyan? Para buo po siya. Ah, pagtatakipin. Yes po. Ganyan. Para isang buo po. I see, I see. Yan. Galing. Tapos na to? Yes po. Yan na po yung... Bath bomb na to? Soap na to? yes po. Soap na po yan. Galing. May drying lang po siya ng one day. Kano kita mo? Around 5 to 6 digits po per month. Kailan malakas? Tuwing summer and Christmas? bare months. Ah, pinare-regalo? Yes po. Galing ni Raya. Naisip niya, school project lang niya, pero ngayon naging kabuhayan niya at kita niyo naman ang kita. Pak na pak! Success ang ating experiment! Sumakses tayo! Sumakses! Matapos ang isang araw na pagpapatuyo, buo na ang aking bath bomb. Mabibili ang bath bombs ng 89 hanggang 249 pesos, depende sa laki at klase. Mayroon din silang maliliit na version na nakalagay sa jar na nagkakahalaga ng 299 pesos. Bukod sa bath bombs, nagdagdag na rin sila ng iba pang mga produkto, gaya ng shampoo at conditioner bar, handmade bar soaps, bath salt, bubble bath, soy candles at kung ano-ano pa. Nakapaglalabas daw sila ng 500 hanggang 1,000 piraso ng produkto sa isang buwan. Dahil sa negosyo na ipagawa ni Ryan ang office at production area nila sa garahe ng kanilang bahay. Mayroon na rin siyang 2 empleyado. Napag-aral rin niya ang sarili ng 2-year course ng BS Aircraft Maintenance Technology at higit sa lahat, bilang panganay, nakatutulong na siya sa kanyang mga magulang. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan, pero hindi sumuko sa laban si Ryan. More on consistency, yung passion mo talaga na parang may apoy sa loob mo na deep down may gusto kang makuhang resulta and may gusto kang may pangarap ka na gusto mong ma-accomplish. And nung nakuha ko na yon, doon na parang nagkaroon ng fulfillment para sa akin na naging parang mas lalong naging motivated ako, mas naging consistent ako na mas lalo pang palakihin pa yung negosyo. From school project to pasabog na business real quick dahil anumang edad, basta may puso sa pagninegosyo, winner!